giving me a joy that I won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. Clap, 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 clap. Sabay-sabay po nating awitin. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. Let's sing. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. For you are good. For you are good. Mas malakas sa palakpak po sa ating Panginoon. Woo! Pwede po tayong tumalon. Pwede tayong pumalakpak. Woo! Let's sing. I got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. Isa pa po, mas malakas. It's an I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells, stirring up deep, deep waters. We gonna dance in the river, dance in the river. Because we're stirring up deep, deep wells, stirring up deep, deep waters. We gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells, stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Let's dance, church. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells, stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river, jump
Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, falling out to you. We're walking into deeper waters, owing up to you. Everybody say, hey! Woo! Susundan po natin yung mga dancers, okay? Yes. Let's sing. If he goes to the left, then we'll go to the left, and then he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Let's sing. Every goes to the left, then we goes to the left, and then we goes to the right, then we goes to the right. We gotta dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance. Everybody, if we goes to the left, then we go to the left, and we goes to the right, then we goes to the right. We gotta jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if we goes to the left, come on, then we go to the left, and then he goes to the right, then we goes to the right. Shout, 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 shout. Everybody, shout, 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 shout. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Thank you, Jesus. Woo! Grabe, Lord. Salamat, Jesus. Church, ramdam niyo ba yung presensya ng Lord? Sobrang sarap. Thank you, Jesus. Thank you for overflowing presence, God. You know what, church? It says in the Bible that we should draw near to God. And that when you draw near to God, He will draw near to you. Yes. Alam niyo, church, lapit tayo sa Panginoon. Balik muli tayo sa Panginoon. Muli mong yakapin ang presensya ng Panginoon. Kung nararamdaman mo ito, you can extend your hand as if hinihintay mo yung yakap ng Panginoon. Lord, we want to feel your presence. Seek more, church. Be closer to God. Alam niyo po ba, church? When we seek, we will be closer to God. And this time is a privilege na lapitan natin ang Panginoon. Yung Panginoon na hindi ka iniwan. Yung Panginoon na hindi ka pinabayaan. At yung Panginoon na nakikita ka. Kaya right now, church, it says in Hebrews chapter 10 verse 22, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings. Lord, we want your presence. We worship you in this place. I need your love like I need water.
I need your love like I need bread inside of my lungs, burning my heart just like a fire. Come and take me over, Jesus, draw me closer. I need you more. I need your love like I need water. I need your love like I need bread inside of my lungs, burning my heart just like a fire. Come and take me over, Jesus, draw me closer. Let's sing this, church. And I need your love like I need water. And I need your love like I need bread inside of my lungs, burning my heart just like a fire. Come and take me over, Jesus, draw me closer. I need your love. And I need your love like I need water. I need your love like I need bread inside of my lungs, burning my heart just like a fire. Come and take me over, Jesus, draw me closer. I don't want anything but you. Come on, church. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, my love is the secret that I found. And I spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. More than silver, more than gold, you are the treasure that I hold. Now that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus.
anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else, and I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else, and I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. And I don't want anyone else, and I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing, and I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else, and I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. 'Cause you are my one thing. You are my one thing. You are my one thing. 'Cause you are, Lord. You are my one thing. You are my one thing. You are my one thing. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. And I don't want anyone else, and I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing, and I don't want anyone else, and I don't need anything else. You are my one. Let's see, church. You are my one thing, and I don't want anyone else, and I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing, and I don't want anyone else, and I don't need anything else. You are my one thing. 'Cause you are one thing. You are my one thing. You are my one thing. You are my one thing. 'Cause you are, Lord. Thank you, Jesus. You are my one thing. You are my one thing. You are my one thing. Let's sing, church. You are my one thing. You are my one thing. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. You are my one thing. You are my one thing. Jesus, I need your love like I need water.
like a fire. Come and take me over. Jesus, draw me closer. One more time, church. And I need your love like I need water. I need your love like I need bread inside of my lungs, burning my heart just like a fire. Come and take me over, Jesus, draw me close. Can we please just the voices? And I need your love like I need water. I need your love like I need bread inside of my lungs, burning my heart just like a fire. Come and take me over, Jesus, draw me closer to your heart, your heart, your heart, to your heart, your heart, your heart. Thank you, Jesus. We want to draw near to you. We want to draw near to your presence. Lord, thank you, Jesus. Lord, all of this, Panginoon, ay lahat para sa iyo, God. We glorify you. We glorify your name. We lift your name in the highest praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, God. Mas malakas po na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Yan, sige po, good morning po sa bawat isa. So appreciate naman po natin ang ating worship team sa pag-lead sa atin sa napakagandang worship. No? So, good morning po sa bawat isa. Ako nga po pala si Mark Andrew Santiago from Life Giver Muntinlupa Satellite. I'm 20 years old, third year college student. Ang course ko po ay IT. So alam naman po natin, no, pag college, pag IT, marami pong binabayaran, marami pong gastusin. So, kailangan din po may device ka, may laptop ka. Kasi kung na makakatulong sa'yo, kasi kung wala ka nun is mahirapan ka sumabay sa mga tinuturo sa mga lesson. So, yan. Minsan magastos po talaga kasi may mga kailangan bilhin, may mga kailangan system or for project na buuin at tumatpat naman po na may kailangan pang bayaran at minsan may time na walang-wala pa po kami. So, nag-try po ako ng iba't ibang bagay na makakatulong po sa family ko financially. Nag-try po ako mag-work, nag-try din po ako ng iba't ibang bagay. So, nag-try din po ako ng game development, web development, system integration, at iba pa po na makakatulong sa akin. Pero lahat na po yun ay nag-fail. So, pero hindi naman po nag-fail ang Lord sa akin. By the way, ako po ay part ng multimedia ministry at soundtech ministry. Napagkatiwalaan din po nakapag-minister sa God is Able Conference at nabigyan po ng pagkakataon bilang maging media production director at maging operator that time. Medyo kabado po kasi ang laki ng screen. Sabi ko nga po that time, no, kapag muling nalabas ko, ako na lang po yung lalabas sa venue. Pero ayun, nabuti po si Lord na naging smooth po ang sa media po that time. So, marami pa pong pinagdala ng Lord sa akin. Nakasama rin po ako sa Limitless Conference sa media po yan. Tapos, ito naman pong nakaraan, binigyan po ako ng pagkakataon ng Lord dahil napakabuti po ng Lord. Nakasama po ako sa Camp Worship Conference. Sa song lead po sana ako. Joke lang eh. Dahil po sa soundtech po ako that time. Ganyan po yan, sige, jump. So,
sa soundcheck po ako that time, no, nakakatuwa lang po, no, talaga napakabuti ng Lord dahil may nag-provide po para makasama po ako. Makasama po ako diyan, no. Nabayaran lahat, no, nag-provide ang Lord sa akin pang register. Ganun din po sa mga pangangailangan ko rin po para makapunta diyan. So, mabuti po ang Lord na minsan hindi natin nakikita, hindi natin namamalayan na kumikilos na pala ang Lord at nagbibigay ang Lord sa atin na hindi natin nararamdaman. So, hindi lang po sa akin, mabuti ang Lord, ganoon na rin po sa satellite namin. Last week po, na-witness ko ang kilos ng Lord sa Let Gibor Muntinlupa dahil nagkaroon po kami ng chance i-present ang puso sa mayor namin. At talagang makikita at mararamdaman mo ang galaw ng Lord. So, nagkaroon pa po kami ng pagkakataon para ipag-pray siya. Ayan po, nasa kabilang picture. So, pakabuti ng Lord, nabigyan po kami ng pagkakataon, no, na kahit po puro kabataan po kami, no, hindi po nalilimitahan ng Lord yung presensya niya para kahit mataas po na opisyal ng gobyerno, ano pa man po yan. So, may pagkakataon po tayo para ipakita ko sino si Lord sa buhay natin. So, sige po, labas yung sa verse po, Malakay 3:10. So, bring the whole tithes into the storehouse that there may be the food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. See if throw open the floodgates of heavens, pour out much blessing that there will not be room enough to store it. So, magbigay po tayo ng buong puso. Huwag po nating sukatin o maliitin yung mga bagay na binibigay po natin. Malaki o maliit na halaga man po ang binibigay natin. Basta yung puso po natin sa pagbibigay is nandun po. So, basta nakikita yung puso natin sa pagbibigay, ayun po ang pinakatinitignan ng Lord. Sa mga youth naman po, ng mga kabataan na katulad ko, wag po kayo matakot magbigay sa ating Panginoon dahil hindi po nakatingin ang Panginoon sa kung magkano po ang binibigay natin. Nakatingin po ang Panginoon kung saan po, kung sa puso po natin. So, ayan po, napakabuti po ng Lord dahil marami po akong pinagdaanan personally. Actually, hindi ko po akalain na makakapag-giving ako ngayon kasi may sakit po ako. Pero nandito po ako ngayon sa inyong harapan na pinakita ng Lord kung gaano siya kabuti at kung gaano siya kagaling mag-provide. Na actually, gusto ko lang din po i-share, no. Unang tayo ko rin po dito sa stage, November din po, 5 po yun, 2023. No, 2023 po yun, nag-share po ako about sa youth camp dito. So ngayon po, nandito po ako ulit sa harap para mag-share naman po ng giving. So talagang napakabuti po ng ating Panginoon. So yun, sige po, pag-pray po natin ang ating tithes. So, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga na ito. Panginoon, tunay po na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Lord, kayo po ang mag-bless sa bawat isa. Kayo rin po ang mag-provide, Panginoon. Lord, kayo po ang tumulong sa bawat isa. Kayo po ang mag-bless, Panginoon. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. So, sige po, may mga usher po dyan na iikot para ibigay po natin ang ating tithes. So, sa online naman po, pwede po tayo magbigay sa AUB and sa GCash account. So, sige po, hindi ko na po patatagalin. Introduce po natin ang ating speaker. Ayan, mas dito ako kinabahan. Sige po, introduce ko na po, kinabahan talaga ako. Introduce ko na po, Senior Pastor po ng Life Giver Binyan, ang poging Rev po na natin lahat. So, Rev John David Ocampo. Amen. Thank you so much. Good morning po, everyone. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa lahat ng mga nag-serve. Can we appreciate all the ministers? Di po ba na naglingkod sa Panginoon at naglilingkod at tuloy-tuloy na maglilingkod sa buong araw na ito hanggang mamaya, hanggang hanggang SOD and hanggang mamayang fitness ministry pa. Alright? Okay. Diba? So we will be having a fitness ministry po sa church but dinadry run lang po namin ito for mga coaches, ministry heads, and mga core but later on we'll be opening it sa buong simbahan na po. Amen? Diba? I think magandang i-launch natin yan next year para after nyo kumain ng lechon tsaka ng mga, alam mo yun, ng Pasko tsaka New Year, okay? Ay tayo naman ay, diba? January, okay?
Diba? Magbabalik alindog ministry po ang life giver. Amen. Handa mo na bang ma-recover ang nawala mong pagkatawan? Okay, ang diba? Kaya lang tanong, may nawala ba? Okay. Alright, parang hindi kayo masaya. Parang malaki problema ng fellowship na to. Okay? Hindi kayo marunong tumawa. Pakingitian mo kaya katabi mo. Yan, okay? Alright. Okay, lapit na matapos ng taon. Amen. 2 buwan na lang. Okay, and we are about to say goodbye to 2025. How's the year? Okay? But then, yun nga, yesterday, nag-celebrate po ang buong mundo at actually, that's not celebration, but commemoration ng, alam mo yon, ng buhay at kamatayan ng mga loved ones natin na namatay. Alright? Actually, wala naman ng masama at kung kayo po ay pumunta ng sementeryo at, di ba, it's okay. Di ba? Kaya ako nga, inaalala ko kung I'll try to recall yung mga importanteng person. Okay? Sinusubukan kong i-research sana kung ilan niya na yung namatay doon sa angka namin mula kaya lang hirap i-trace, parang hindi naman ako kilala ni AI at hindi naman niya kilala yung aming pamilya. Okay? But I think siguro, sa pagkaka-recall ko, I think meron akong 3 importanteng tao sa buhay ko na alam mo yun, nag-pass away. Of course, unang-una yung lola ko kasi na nagpalaki sa akin. Alright? At pangalawa, yung tsuhin ko din, na tumayong tatay sa akin. At higit sa lahat, itong recently lang, yung isang pinsan ko na kasingidad ko na namatay. Okay, though yung father ko po namatay na, pero hindi naman kami kasi nagkakilala talaga because nabuntis lang yung nanay ko at naghiwalay na sila. At nung nakilala ko kung sino siya, ay patay naman na siya. So kumbaga parang walang impact sa akin personally. Okay? Yung death niya kasi kumbaga di naman kami nagsama. All right, but do you know that at least there is around 150 to 170,000 people who die every day. Okay. So merong 100 sa 100 ano ba Tagalog? Ang hirap 150 na lang. Okay, 150 to 170 people are dying every day. Okay? And we have 52 to 63 million people die every year. Grabe, ang dami. Okay? So, I think ang laki ng lugar na alam mo 'yun, kino-consume ng mga taong namatay. Ang dami niyan. Okay, at nung ni-research ko po, estimated by researchers, since the creation of the world, there are around 110 billion people who have already died. Grabe, ganun karami yung tao, no? Saan na kaya sila napunta? Okay? Asan kaya itong 110 billion people na ito? Gano'ng karami yan? Okay? So, ibig sabihin nun, death is inevitable. Hindi natin siya mapipigilan. Alright? Hindi tsamba, hindi aksidente ang kamatayan kasi 100, sabi mo na Okay? Kahit tanggalin mo na yung 100, yung 10 billion na lang na namatay, talagang alam mo yun, makikita natin that death is a destiny for everyone. Okay, I'm not trying to introduce fear sa ating lahat because I don't think wala naman atang tao dito ang hindi pa naka-encounter ng death o hindi pa nakakita o naka-attend ng funeral service or somehow, alam mo yun, nakakita ng taong nalaman na may taong namatay. So death is inevitable. At yan ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito. Excuse me, we'll be talking about man's destiny. It's death. Alright? Okay. Destiny siya ng lahat ng tao eh. Meron ba dito hindi kayo mamamatay? Tama? Hello? Okay? Hindi lang natin alam kung kailan. Tama, hindi lang natin alam kung paano. Alright? But one thing is for sure, everyone dies. Lahat namamatay. Sabi nung isa, matagal na akong namatay nung nawala siya. Okay? Yun lang. Okay? Diba? Hello? Hindi po kamatayan yun. Ang tawag doon kabaliwan. Okay? So yun. Okay. So lahat ng tao mamamatay. So yun ang pag-uusapan natin. But ano tawag dito? Death ba is the final event na mangyayari sa buhay ng tao? Alright? Death ba ay isang bagay na nakakatakot? Death ba ay isang bagay na alam mo yun, na pag dumating to sa buhay mo, then wala na. Tapos na lahat ng bagay. So let's talk about death. There are 3 life-changing truths about death that I want to present to you this morning. Okay? 3 life-changing truths about death. Okay, that I think and I hope and I guess and I pray that, 'di ba, through this
truths ay mabago ang buhay natin. Number 1 is, death is God's activity. Okay? Yung kamatayan ay isang bagay na gawa ng Diyos. Hindi ko sinasabi na yung Diyos ang pumapatay. I'm not saying that. Alright? Diba? Though, makikita natin sa Bible yan, that may mga instance, may mga pagkakataon talaga. Alright? Na, alam mo, ginagawa yan ni Lord for a big reason. Okay, pero ibang context po yan, ibang lesson yun. But makikita natin that death is God's activity that is written in Ecclesiastes chapter 3, verses 1 and 2. Ang sabi ng Bible, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. So walang bagay na nangyayari sa ilalim ng langit ng kaharian ng Diyos, under the heavens. Meaning walang bagay na nangyayari sa buong nilikha ng Diyos, sa lahat ng bagay na kinreate ng Lord. Okay? Di ba, na hindi ayon sa season o activity na Diyos ang nagtakda. A time to be born and a time to die. So lumalabas na ang life and death of a person is God's activity. Activity ng Diyos nung pinanganak ka, kaya nga hindi pwede na masabi mo na walang kwenta ang buhay mo. Bakit? Because the very fact that God, okay, chose your life to exist, ibig sabihin no, may plano si Lord sa buhay mo. Diba? Yung kapanganakan mo ay aktibidad ng Diyos. Meaning kasi walang ginagawa ang Diyos na isang bagay na walang dahilan, walang purpose. Pwedeng hindi mo lang nare-recognize. Pwedeng hindi mo pa lang nadidiscover. Pwedeng hindi mo lang naiintindihan. Pwedeng defocus ka lang or disalign ka lang. Pero hindi pwedeng wala kang purpose. Alright? So kailangan maintindihan mo yan at kailangan tumatak sa isipan mo. Teka lang, yung buhay ko, yung kapanganakan ko, yung activity ng Diyos. Tama? Meaning, I have a purpose. I need to discover that. Kung hindi mo pa alam yan, at kung hindi ka pa nabubuhay na may purpose, then you need to find out the reason why God put your birth in His activity. Amen? And so, even yung death natin, okay, kasi hindi pwedeng nilabas ka ng Diyos sa mundong ito. Tama ba? Tapos, bahala ka na sa buhay mo paglabas mo dyan at kung hanggang kailan ka mag-exist. No. Okay, makikita natin that everything that God is the God of order, and in everything that God does is in align with His character. May order lahat ng yan, meaning may beginning, may end. Si Christ nga may beginning ang pagpunta niya rito, may ending din. Ganon din sa atin. Tama? Naintindihan niyo po ba yon? Ano ibig sabihin yan? Meaning nobody dies and nobody lives without God's permission. Walang namamatay na walang pahintulot ng Diyos at wala ring ipinapanganak ng walang pahintulot ng Diyos. The fact lang na lumabas ang tao sa mundong ito, regardless kung paano siya lumabas, kanino siya lumabas, saang magulang siya lumabas, saang pamilya siya lumabas, saang lugar siya lumabas, okay? Hindi yun ang usapin. Ang usapin dito, nilabas ng Diyos eh. May permiso ng Diyos. Okay? At wala ding mamamatay na walang permiso ng Diyos at napaka-reassuring po niyan. Tama? Ano ibig sabihin? PowerPoint po, our living and our dying is under God's sovereignty. Okay? Yung buhay mo, yung kapanganakan mo, yung existence mo, even hanggang kamatayan mo, ay under yan ng sovereignty ng Diyos. Amen? Ibig sabihin ng sovereignty, sakop yan ng kapangyarihan ng Diyos. Death is a testament that still God is in control of the world. Death is a testament. Okay, testamento, patunay, katibayan na ang Diyos pa din ang totoong may control sa mundo ito. Pwedeng nakakita tayo, di ba, na ang gulo, may chaos, may pagnanakaw, may mga tao na somehow para bang sila ang may control ng bansa. Pero hindi sa lahat. Pwedeng sa ilang bagay lang inaalaw ni Lord na sila ang may control. Alright? Pero hindi pagdating sa buhay at kamatayan ng tao. Hello, andyan pa ba kayo? Amen. Okay? Diba? Makikita natin, pinapakita pa rin ni Lord, ako pa rin ang sovereign. At sila pwedeng may control sila sa ilang bagay, pero alam mo, for a certain period lang yan. Inalaw ko lang yan for a purpose. That is a reminder to all of us that no matter how powerful, no matter how rich, no matter how scientifically intelligent a person or the world may become, okay, still it is God who has the control and power over man's life. Amen? Diba? Yung kamatayan ay patunay at mensahe ng Diyos sa atin at paalala na nagsasabi, kahit yumaman kayo ng todo, diba? At kahit makaimbento pa kayo ng paraan, papaano pa kayo, alam mo yun, yayaman ng todo, kahit pa makuha nyo, kahit pa maging pinakamakapangyarihang tao sa mundo, kahit pa maging scientifically, alright, intelligent ang tao, still,
Okay, ang Diyos pa rin ang may buong kontrol sa buhay ng tao. Amen? Hello, andiyan pa ba kayo? Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin? Ang buhay at kamatayan ng tao ay season at activity ang buhay at kamatayan ng tao ay isang season at activity na Diyos ang nagtakda. Meaning, makinig mabuti, kahit anong sama ng plano ng tao sa iyo, alright, kahit anong plano, threat ng tao sa iyo, pag hindi pa pinermit ni Lord na mamatay ka, hindi ka mamamatay. Alright? Kahit ano pang sabi ng doktor sa iyo, 'di ba? 3 days ka na lang, 1 month ka na lang, 1 year ka na lang. Tama ba? Kahit lagyan ng tuldok o taning ng kung sino man ang buhay mo, pag sinabi ni Lord, it's not yet time, it's not yet time. Okay? Pwedeng mag-declare, tama ba? Pwedeng, alam mo yon, magbanta ang tao. Pero sinasabi ni Lord, ako pa din ang masusunod. Amen? Hello? Andiyan pa ba kayo? Alright? Kaya, you know what? Baka may mga tao dito that you have the fear of death, na parang may mga gano'n na sa buhay mo, na parang dahil sa mga nangyayari sa'yo, parang papunta na doon, papunta na rin yung sinasabi ng sitwasyon. O ang daming tao na yun ang sinasabi sa'yo. But you know what? Still, I wanna tell you, hanggat hindi si Lord ang nagsasabi sa'yo, okay, it's not yet over. Amen? Andiyan pa ba kayo? Now, sa kabilang banda, ang sinasabi din naman dito, kahit ayaw mo pa, okay, kahit may pera ka pa, kahit may kakayanan ka pang i-extend pa at pahabain pa yung buhay mo. Hello? May kausap pa ba ako dito? Di ba kahit ang laki pa ng influence mo and connections mo, pero pag sinabi ni Lord, it's time na, wala ding makakapigil sa Kanya. Kahit paligiran mo ng doktor ang sarili mo. Di ba? Hello? Okay, kahit paligiran mo ng pera ang sarili mo, kahit paligiran mo pa ng, alam mo yon, ng lahat ng bagay na tingin mo makakapag-sustain ng buhay mo, okay, still, pag sinabi ni Lord, it's time. Okay? Diba? In the book of Exodus, nung dineclared, binitawan ni Moses yung curse sa Egypt, that all the firstborn in Egypt ay mamamatay, diba? Somehow, siguro, sinubukan ng lahat, even si Pharaoh, bantayan yung anak niya, pero wala siyang nagawa. Amen? Andiyan pa ba kayo? Amen. Ano ibig sabihin nito, di ba? Okay, walang sino man ang pwedeng magtakda ng kamatayan at buhay ng tao maliban sa Diyos. Kaya nga rest assured, sleep well. Di ba? Kahit ano pa yung nangyayari sa'yo, si Lord pa rin ang may control sa buhay mo. Amen? That is why suicide is a grave sin. Bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Ulitin ko po, suicide is a grave sin. Bakit? Because when a person commits suicide, okay, that person is going directly against God's ordained season and activity in his or her life. Diba? Binabangga mo kinokontra mo. Alright? Pinapaaga mo yung isang bagay o isang season or activity sa buhay mo na tinakda ng Diyos. Na parang sinasabi mo kay Lord, hindi ikaw, ayokong ikaw magdikta, ayokong ikaw magkontrol sa buhay ko. Ako yan. Okay? That is why suicide ay hindi talaga kailanman magiging tama regardless na kung ano pa yung reason and intention ng tao. Okay, we are responsible for all of our actions. Tama? At kahit gaano pa kahirap yung sitwasyon mo, I'm not invalidating what you are going through. Kasi mabigat naman talaga and we may never know, okay, kung ano pinagdadaanan ng tao, gaano kahirap, di ba, gaano katindi yung depression, gaano kabigat yung anxiety. Hindi po namin alam yan. Pero one thing is for sure, wag mo namang tuldukan at wag mo namang hayaan. At wag mo pagsaraduhan ng pinto ang Panginoon, gaano man kahirap ang pinagdadaanan mo, gaano man kalala ang sitwasyon na hinaharap mo, na feeling mo ikaw lang ang mag-isa niyan because alam yan ni Lord at kaya yan ng Panginoon. Don't go outside beyond God's season and activity in your life. Kasi may activity si Lord sa buhay mo, may season siya. Amen? Kaya hindi mo dapat katakutan ng kamatayan kasi hindi ka mamamatay kung hindi pa ayon sa activity at season at oras na tinakda ng Diyos sa iyo. Amen? 1 Samuel 2:6, I don't know kung nahabol, pero kung hindi, basahin ko na lang. 1 Samuel 2:6, andyan pala, thank you. The Lord brings death and makes alive. He brings down to grave and raises up. Ang buhay at kamatayan natin ay activity ng Diyos. Amen? Andiyan pa ba kayo? Hello, palakpakan natin ng Diyos, okay?
Number 2, life-changing truth is death is better than birth. Wow. Mas maganda pala yung araw ng exit natin sa mundong ito kesa, di ba, yung entry natin. Tahimik kayong lahat. Hindi, nagsusulat lang po. Okay. Death is better than birth. Though may mga tao talaga na mabuting mamatay na lang kaysa parang mas magandang, mas magandang celebrate yung kamatayan nito kaysa yung birthday nito Di ba? Pero you know what? Ecclesiastes 7 verses 1 and 2, anong sabi po ng Bible? A good name is better than fine perfume. Okay? Ganda. Okay? Tinan mo yung katabi mo, gaano kaya kabango yung pangalan niya. Wag na yung hininga niya. Okay? Kasi, alam mo, alright? Diba? Pero gaano kabango yung kapangalan niya. Okay? A good name is better than fine perfume. And the day of death is better than the day of birth. Higit daw na mas maganda yung araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. It is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. For death is the destiny of everyone. Okay, ulitin nga natin to. Death is destiny of everyone. Okay? The living should take this to heart. Yung mga taong nabubuhay pa ay dapat isa puso ito. Seryosohin ito. Okay, it's a message from God. Can you imagine that this verses, okay, was written, comes from the mouth of the wisest person ever lived. Okay? Itong Ecclesiastes na to okay, itong mga ngaral na to itong mga aral na to ay lumabas sa bibig ng pinakamatalinong tao na nabuhay, considered the wisest person ever lived, from the mouth of the richest person ever lived as well, from the mouth of the most favored person ever lived in the world in terms of world standard about success, and accomplishments. Kasi si King Solomon ang sumulat Tama? Imagine mo, okay? Diba? Imagine mo, pinakamayaman ka, pinakamatalino ka, pinakamakapangyarihan ka, nasa iyo lahat ng bagay na gusto ng tao. Hello, andiyan pa ba kayo? Okay, nasa iyo kapangyarihan, nasa iyo katalinuhan, nasa iyo kayamanan ng mundo. You don't want to end that feeling. Tama? You don't want to end that life. You have all the riches, you have all the power. Okay, you have all the favor, you have all the success. You have all the accomplishments in the world. You don't want it to stop. Tama? Kung negosyante ka at kumikita ng malaki, scaling ng todo, tama ba? At kumikita ang negosyo mo, alright, ng 500,000, okay, buwan-buwan, you don't want it to stop. Hello? Andiyan ba kayo? Amen. Amen? Hello? Kung presidente ka ng Pilipinas, tama, you don't want it to stop. Kung ikaw ang may control at kapangyarihan sa bansa, you don't want that power to be gone in you. Andiyan pa ba kayo? Yes. Diba? Kung ang ganda-ganda na nangyayari sa season ng buhay mo at lahat na lang ng bagay ay umaayon sa gusto mo, you don't want it to stop. Yes. Ayaw mong tumigil yun. But how come that King Solomon chooses death over birth? Chooses his death over his birth? Andiyan pa ba kayo? Yes. Hello? Amen. Okay, so diba, bakit sinabi at lumabas sa bibig ni Solomon, nasa pinakamayaman ako Diba? So ayaw mong mamatay. Bakit? Kasi hihinto yung experience mo at hihinto yung joy ng ganun But why does Solomon favors death over birth? Does that mean na ayaw niya ng mabuhay? Does that mean na walang kwenta lahat ng kayamanan at kapangyarihan na meron siya at nakuha niya? Yung ba yung sinasabi sa atin? No, definitely not. What King Solomon is saying here is that there is much more better. Okay, there is much more better life waiting after death. Ang sinasabi lang niya, hindi siya grateful na may buhay siya na napakaganda. Hindi siya ungrateful, rather. Okay, na pinagkatiwalaan siya ng Diyos na maranasan ang pinakamagandang buhay na inaasam ng tao. Okay, yes, maganda ang araw ng kapanganakan ni Solomon kasi nung pinanganak siya, naranasan niya at nakuha niya na mapuno ang buhay niya ng karangyaan, kayamanan, kasaganaan. Okay, kapangyarihan at kung ano pa. But all the time, at the same time, okay, all that Solomon had doesn't exempt him from experiencing pains, troubles, heartache, stress, and many more.
Pinapakita lang that no amount of wealth, power, and fame, and knowledge can complete and satisfy a person. Kapag binasa nyo yung buong pag binasa nyo yung buong Ecclesiastes, makikita nyo doon, okay, in fact, na mukhang ang ganda-ganda ng buhay kapag marami ka at pag meron ka ng lahat ng bagay. Pero alam mo, you know what, pag binasa mong book of Ecclesiastes, dumating sa point ng buhay ni Solomon na nagsawa siya sa lahat ng bagay na meron siya. Anong gagawin ko dito? Di ba? Mayaman ako, okay, so what? May ending ang satisfaction natin sa lahat ng bagay. Okay? At some point, pasasayahin ka ng pera. Pero kapag laging meron, isang araw magsasawa ka din. Okay? At some point, maganda yung power. Pero isang araw, di ba, magsasawa ka rin. Sinasabi dito ni Solomon, King Solomon had it all. And yet, the conclusion of his life, still his life is meaningless without God. Okay? Without God, you can never find true satisfaction with all that you have. Diba? Sabi niya, ano naman ang yaman ko, pero alam mo yun, di mo naman ma-enjoy na yung yaman na meron ka. Bakit? Na-reach mo na yung peak. Okay? Diba? Naabot mo na na parang, okay, para saan na lang to? Para saan ba talaga tong lahat ng bagay na meron ako? Hello, may kausap ba ako dito? Okay, without God, everything, wealth, power, influence, accomplishments, titles becomes meaningless. Bakit? Because sabi ni Solomon, what's the sense of having all this kung mamamatay rin lang din pala ako at the end? Amen? Hello? Kaya nga po, I want to tell you, listen to me carefully, death is God's way of sending us a message that life has a limitation. Death is God's way of sending us a message, a clear message that life has limitation. Okay? Diba? Mali ang understanding. Kaya alam mo, kaya takot ang mga taong mamatay simply because ang sukatan at gauge nila ng buhay ay kailangan bago ka mamatay, dapat nakuha mo ang lahat, naranasan mo ang lahat, na puno ang buhay mo. Kaya ang daming tao takot mamatay simply because, okay, nung sinusukat nila yung buhay nila, wala pa ako, hindi ko pa nararanasan to, hindi ko pa natitikman to, hindi ko pa to nakukuha, hindi pa ako ganito. Alright, we have a wrong notion and understanding about life, that life is papasok sa'yo. At pag tinignan nyo mabuti ang buhay, God never designed our life, okay? Di ba, na umikot lang para mapuno ng mga bagay sa mundong ito. In fact, life is not about receiving. Life is actually about giving. Hindi to usapin ng mga bagay na nakuha mo Hindi yun Hello? Andiyan ba kayo? Hindi nagiging meaningful, hindi nagiging purposeful, hindi nagkakaroon ng satisfaction ng buhay ng isang tao, okay, kapag nakuha niya ang lahat ng bagay na gusto niya. Kaya di nyo napansin, bakit yung mga mayayaman, di ba, lagi naghahanap sila, sino pagbibigyan, di ba, walang satisfaction sa pag-acquire ng mga bagay-bagay. Ang satisfaction ay nandun sa mga bagay, and after mo makuha, ginamit mo yun para magkaroon ka ng buhay na may purpose. It's not about what you get. It's all about what you give. Jesus, when He came on earth, He did not get, He gave. Hello? Tingnan nyo mabuti, aralin nyo mabuti. I'm not saying, di ba, na wag na tayong mangarap ng magandang buhay. Pero what I'm saying is, lagyan mo ng purpose yung mga bagay na pinapangarap mong makuha. Okay? Don't just live and die, okay, for the reason of getting. Live and die for the very purpose of giving. Okay? Totoo lang po, ang pinaka-powerful na buhay ay hindi buhay ng pagtanggap, kundi buhay ng pagbibigay. What have you given with your life so far? Ano nang naibigay mo ngayon? Okay, simula nung pinanganak ka, simula nung nag-exist ka, remember, balikan natin, activity ng Diyos yung kapanganakan mo Mula ba kapanganakan mo hanggang ngayon, tanggap ka lang ng tanggap? I'm not just saying about money, Okay? Pero, di ba, ilang porsyento na ng buhay mo ang naibigay mo? Kasi baka puro tungkol sa'yo, umiikot ang buhay. Kaya pag binasa nyo ang Bible, never naman nag-promise si Lord di ba, na lahat ng bagay makukuha mo? Tama? In fact, yung mga bagay na magaganda na pinaramis niya, hindi niya pinaramis, di ba, na automatic makukuha mo yan. In fact, makukuha mo lang yan kapag binigay mo buhay mo sa akin. Okay? All the blessings, all the favor, all the peace, okay, that God promises to us, okay, ay nakapaloob pa rin yan lahat, di ba, sa isang buhay na sinurrender mo sa Kanya Andiyan ba kayo?
Di ba? Kaya sabi ni Solomon, okay, well, di ba, kung umiikot lang ang buhay mo, di, para sa mga bagay na yan, you know what? Wala, sayang siya. Alright? Bakit? Kasi at the end of the day, mamamatay ka pa din. Okay? Hello? Kaya sabi ni Charles Spurgeon, death is the end of dying. Death is the end of dying. Bakit? Kasi bakit death is better than birth? Kasi nung pinanganak ka para mamatay. Hello? Pinanganak ka, tapos bibilang ka ng ilang taon, alright, according sa activity at season na tinakda ng Diyos sa buhay mo, then after nun, mamamatay ka. Okay, pero sabi ni Charles Spurgeon, sabi niya, ang ganda-ganda ng death. Bakit? Kasi pag namatay ka, yun na yung katapusan ng kamatayan mo. Hello? Andiyan pa ba kayo? Alright. Tim Keller says, death only takes away from Christians what they didn't need. Okay? Yung kamatayan, actually, tinatanggal lang sa tao yung mga bagay na hindi niya kailangan. It gives them what they always long for. At binibigay ng kamatayan yung isang bagay na alam mong inaasam ng tao. Ano yun? Ang Panginoong Hesus. Alright? Diba? Kaya pag namatay ang tao, wala siya nadadala eh. Tama? You cannot bring anything with you. Okay? Except from your relationship with the Lord. Amen. Kaya yung trabaho ng death, tanggalin lahat ng bagay na unnecessary sa buhay mo. Okay? Sabi po ni John Piper, for the Christian, death is gain because it takes us to Christ, the greatest treasure. Amen. Hello, andiyan pa po ba kayo? Yes. Diba? So, ganda ng death. Alright? Okay? Amen? Ano po number 1 natin? Death is God's activity. Number 2, okay, death is better than the birth. And last, number 3, death is precious in the eyes of God. Okay, death is precious in the eyes of God. Ganda-ganda niya. Okay? Psalms 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His faithful servants. Wow. Okay. Para hindi na kayo masaya. Okay? Di ba? Akala ko ba life giver to? Parang death giver tong inatina naming simbahan. Puro kamatayan ang pinag-uusapan. Okay. Welcome to the Death Giver Sunday Fellowship. Okay. Tama ba? No. Alright? Kasi malungkot kayo lahat eh. Gusto nyo ba may humiga na dito? Okay. Tama. Alright? Hello? Okay? So death is precious in the eyes of God. Precious in the sight of the Lord is the death of His faithful servant. Now, I want to tell you, listen to me carefully. Death is not the end and final destination of man. Okay, hindi po kamatayan ang katapusan ng buhay at existence ng tao. Yes, man is destined to die. But it doesn't end there. Okay? Di ba, pag inaral nyo mabuti ang Bible, hindi kamatayan ang katapusan ng buhay. Di ba, that is why Jesus is never afraid to die. Because alam niya, hindi katapusan ng buhay ang death. Okay? In fact, death is not ugly. Death is not a bad thing. Death is not a tragedy. Hindi po siya trahedya. Okay, bakit? Activity siya ng Diyos eh. Walang bagay na ginagawa at ginawa ang Diyos na hindi maganda. Everything that the Lord made is beautiful. And He had made beautiful and perfect in His own time. Basta timing lang ni Lord. Basta ayon lang basta align lang sa activity at season ng Diyos. It is beautiful. Kasama, including doon ang ating death. Tama? Hello, can you imagine? Pwede pala yun na ultimo yung kamatayan mo ay glorifying kay Lord. Wow. Ultimo yung kamatayan mo is pleasing to the Lord. Tama ba? Hindi sinasabi nito na natuwan-tuwa si Lord at masayang-masaya. Buti nga namatay na. Okay? Hindi yun eh. Alright? Ang sinasabi, it's precious. Alright? It's pleasing. It's satisfying. Okay? That is one of the things that mostly feared by many people, by majority of people. Particularly those who do not know God. Particularly those who do not have a personal relationship with God. At yung mga tao na walang personal na encounter kay Lord, definitely, ang understanding nila and perception nila of death is something negative. Is something bad. Okay, is something na nakakatakot. But for us who knows the Lord, for us who personally, okay, who has a personal relationship and growing relationship with the Lord, for us who has encountered the Lord, we know that death is beautiful. Death is precious. And death is not the end. Amen?
Death is not the end of our life and existence. Actually, death transitions our temporary lives. Okay? Yung death ay tinatransition ng ating pansamantalang buhay because our life here on earth is temporary. Okay? Yung death, ang trabaho niya ay itawid ka, i-transition yung buhay mo from living an ordinary, temporary lives to living an eternal life with God and His kingdom. Okay? Kaya nga si Paul nung sumulat siya sa Philippians, sabi niya Philippians 1:21, "For to me to live is Christ and to die is gain." Diba? Sabi ni Pablo, nung ang mabuhay ay si Kristo, ang ganda-gandang mabuhay. Kapag may Kristo ka, ang ganda-ganda ng buhay kapag naglilingkod ka sa Panginoon. Ang buhay ay tungkol kay Kristo. Kaya nga, kung ang buhay mo ay tungkol kay Kristo, then ang kamatayan mo ay gain mo, benefit mo, kita mo, sahod mo, benepisyo mo. Alright? That is beautiful if you're living. Okay, it's beautiful. Ganda-ganda ng kamatayan kung ang ganda-ganda ng pagkabuhay nung buhay mo. Okay? Sabi po ni Dallas Willard, saints do not cease to exist when they die. Okay, nga pala, I want you to know, okay, that every believer of the Lord, okay, lahat ng nanampalataya sa Panginoon, ang tawag po ng Bible sa lahat ng believers ay saints. Okay? 'Di ba? Yung saints po ay every believer po 'yan. Wala yang supernatural title. Saints do not cease to exist when they die. They continue in the unbroken life of God's kingdom. Nagtutuloy, tinatransition lang yung buhay mo papunta ron sa isang kaharian na wala nang katapusan. Okay? Hello, andyan pa ba kayo? Yes. Philip Yancey says, the grave is not the end, but the doorway to the beginning of what we truly created for. Okay? Yung death yung grave ay hindi katapusan, but actually pintuan siya na nagdadala sa'yo. Hindi sa Narnia. Okay, nagdadala sa'yo. Okay, papunta sa isang buhay na kung saan ka talaga nilikha ng Diyos. So what does the Bible teaches us? Ano ba tinuturo ng Bible? What does God wanted to say to us? Na mas mabuti pang mamatay na lang tayo para mas maganda. Di ba? Mas maganda pala ang mamatay na lang kaysa mabuhay. Yung ba sinasabi ng Bible? Okay? Hello? Ang sinasabi ba sa atin ng Bible ay sige na lang, mas mamatay ka na lang para para matapos na yung hirap na nararanasan mo dito sa lupa at sa mundo. Lumalabas ba na ang pinakamaganda talagang solusyon at pinakatamang sagot, okay, sa mahirap at magulong buhay ay mamatay na lang? Definitely not. Di ba, hindi yun ang tinuturo ng Bible. Hindi yun ang ini-imply ng Bible sa atin. What the Bible, what God is telling us, that both life and death are beautiful. Okay? Diba? Remember that God is both the God of the living and God of the dead. Both siya na Diyos ng mga taong nabuhay at Diyos din siya ng mga taong namamatay. Okay? Both na activity ng Diyos, ang kapanganakan ng tao, ang buhay ng tao, at both din activity ng Diyos, ang kamatayan ng tao. Remember that we should read the Bible. Okay, every word in the Bible, we must read it. Okay? Using the mind of a believer. Using the heart of the believer. And not just of someone who is in pain. Huwag mo babasahin ng Bible, di ba, na ayon sa isang isip, ayon sa puso, di ba, ng isang taong in pain, in trouble, someone who is experiencing psychological or mental incapacity or problems. Bakit? Mali talaga yung take mo Di ba? Bakit sinabi ni Solomon na kahit napakayaman niya, napakatalino niya at napakamakapangyarihan niya na mas maganda ang death over birth. Bakit? Kasi sinasabi niya yon with the mind of a believer, of a worshiper to the Lord, na meron lang akong yaman sa mundong ito, pero pag namatay ako, haharap na ako kay Lord At nandun ang pinakamatinding kayamanan at nandun ang pinakamagandang buhay sa lahat. Amen? We should read the Bible with the mind of a believer. Amen? Kaya nga ang sabi ni Lord in Psalm 16 verse 15, di ba? Precious is the sight, okay? Precious in the sight of the Lord is the death of His faithful. Underline po natin yung word na faithful servants. Okay? Precious yung kamatayan, hindi ng lahat ng tao, kundi ng mga faithful servants. Okay? Tama ba? Hindi lahat ng death ay beautiful Hindi lahat ng death ay good. Hindi lahat ng death, okay, ay pleasing to the Lord. Kaninong death lang yung pleasing to the Lord? Death ng mga faithful servants.
Death ng mga taong nabuhay na minahal ang Diyos, pinaglingkuran ng Diyos, binuhos nila ang buhay nila sa Diyos. Yung death ng mga tao na hindi nagpakasala sa kasalanan, na hindi nila inubos ang buhay nila sa pansarili nilang kagustuhan, na hindi umikot ang buhay nila sa mga bagay, alam mo yon, na nagdadala lang sa pansariling kasiyahan, pero galing naman sa makasalanang pamumuhay. Hindi yun eh. Okay? Among 110 billion people who have died, ilan kaya doon, di ba, yung ikinatuwa ng Diyos yung death nila? Amen? Hello? Di ba, ilang libingan kaya, tama ba, ang pagtinitingnan ni Lord at pinagmamalaki niya, pambiro, nabuhay yan, no? 1960, pinagmamalaki ko yan, no? Hello, bakit? Faithful yan eh. Amen? Hello? In fact, ito pong context po ng verse na to, di naman talaga namatay dyan yung psalmist. Pag inaral nyo yung kwento na yan, ina-appreciate lang niya at sinasabi lang niya na alam mo, mahalaga kay Lord ang buhay ng tao. Kaya nga sa ERV version, basahin po natin. Okay, same verse pero ibang translation. Very dear to the Lord are the lives of His followers. He cares when they face death. Okay, God cares kapag ang anak niya ay nasa bingit ng kamatayan. Tama? Ang sinasabi ng Bible sa atin at ng Diyos is that nakakatuwa sa mata ng Diyos at excited ang Diyos na salubungin, makita, makasama ang mga servants, ang mga anak niyang nabuhay ng tama, maayos at malinis at tapat sa Kanya. Amen? Hello? Ang sinasabi ng verse na to, okay, is excited si Lord sa araw ng kamatayan ng mga faithful servants na siya mismo ang nagtakda. Hindi naman niya sinasabi na, alam mo, tatapusin ko na yun. No. Sinasabi niya, alam mo, excited ako eh. Hello? Diba na, alam mo, si Pastor Brian, excited ako dun sa araw na magtatagpo tayo. Tama ba? Okay, kung kailan yan, di ba, kung tinakda ko yan, sa araw na tinakda ko, di ba, excited si Lord na salubungin tayo, hindi dahil gigil siyang parusahan kang, gigigil ako sa iyo, no, nabuhay ka, ha? Okay? Di ba, nakatakas ka sa gobyerno, ha? Nakatakas ka sa pastor mo, ha? Nakatakas ka sa church, ha? Hindi ka nahuli ng CCTV, ha? O, dito ka ngayon. Hindi. Okay, sabi ng Bible, death precious in the sight of the Lord is the death of His faithful servant. Na excited si Lord na makita at salubungin ka. Diba, na para siyang magulang na matyagang inaantay yung araw at oras na pag-uwi ng anak niya, na pag umuwi yung anak niya, aasikasuhin ko yan, pakakainin ko yan, pagpapahingahin ko yan mula sa nakakapagod na biyahe niya sa mundo. Amen? Sabi niya, welcome. Precious is the death of His faithful servant. Pinahirapan ka ba ng mundo? Pinersecute ka ba ng mundo? Diba, sinubukan ka bang dayain ng mundo? Binugbog ka ba ng demonyo sa mundo? Then sabi ni Lord, anak, okay, halika na, babawi ako sa iyo. Dito, wala akong ibang gagawin sa iyo, kundi pagpahingahin ka sa presence ko. That's what it is eh. Precious eh. Nag-aantay si Lord. Amen? Yes. Hello? Yes. Kaya nga po, I want to tell you, death is not something that we must fear. In fact, death po ang sa pinakamagandang bagay na pwedeng mangyari sa buhay ng tao. As long as dun sa season, dun sa oras, sa span of life na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Whether 30 years, 50 years, 70 years. Hindi ko alam kung ilan yan eh. Pero yung span ng buhay na pinagkatiwala sa ni Lord, you live right. You live faithful. Amen. Anong challenge? Huwag natin sayangin ang buhay natin. So how can we prepare for that, alam mo yon, precious death? How can we prepare our lives for a better death? Tapos na po ako. 2 bagay lang. Number 1, live an honorable life. Buhay tayo ng isang buhay na marangal. Mating kainggitan, di ba? Sana all. Sabaga nagsasana all sa mga contractor na alam mo, di ba? Okay, sana all, anak na lang ako ng ganun. No, it's a shameful life. Di ba? Stop, alam mo yun, envying people na mukhang maganda yung buhay, pero alam mo, hindi naman kinatutuwa ni Lord. Amen? Stop envying a shameful life. Start dreaming and living an honorable life. Ano sabi ng Bible? Balikan lang natin. Ecclesiastes 7 verse 1. A good name is better than fine perfume. And the day of death, better than the day of birth. Kailan nagiging better yung day of death?
Kaysa sa araw ng kapanganakan mo, kapag dumating sa point na yung buhay mo, yung ang bango-bango ng pangalan mo, mas babango pa sa pabango. Amen? Diba? Dream of having a life that is more fragrant than fine perfume. Dapat hindi mo na kailangan ng pabango. Okay, bakit? Yung pangalan mo pa lang humahalimuyak na. Pag nababanggit yung pangalan mo, ang bango ng surrounding, ang bango ng simbahan, ang bango ng ministry, ang bango ng pamilya. Ano ibig sabihin? Sinasabi ng Bible, ayusin mo ang buhay mo upang maging maayos din ang kamatayan mo. Di ba? Ang daming tao gusto nang mamatay, ang pangit-pangit naman ng buhay. Amen? Wala ka pang ginagawang tama sa buhay mo, gusto mo nang mamatay. Hello? Kakakilala mo pa lang kay Lord, gusto mo mamatay ka na kagad, bumawi ka naman muna, pambira, 30 taong kang naging walang hiya, tapos 3 araw ka palang Kristiyano, gusto mo kunin ka na ni Lord? Gusto mo langit ka na kagad, pambira? Hello? PowerPoint po, don't even think of dying. Think first of living right and honorable. Amen? Hello? Makinig mo mabuti. Wala kang karapatang mamatay kung wala ka pang ginagawang tama para sa Panginoon. Amen? Hello? Gusto mo ng magandang death? Pagandahin mo yung buhay mo. Kasi hindi pwedeng pangit na buhay, better death, no? Okay, good life, good name, better death. Amen? Kung ang buhay mo ngayon pariwara, umpisahan mo nang itama. Kung walang direksyon ang buhay mo, umpisahan mo nang i-align yung buhay mo sa tamang direksyon. Kung hanggang ngayon ang dumi-dumi, ang baho-baho ng pangalan mo, then umpisahan mo nang ipaayos, ipalinis ang pangalan mo kay Lord. Amen. PowerPoint po, death is only good and precious for the faithful servants of God who have lived an honorable life in the eyes of God. Amen. Are you there? Amen. How to live an honorable life? Paano tayo magkakaroon ng honorable na buhay kay Lord? Letter A, live and serve to honor Christ and not to be recognized. Buhay tayo. Okay? 'Di ba? At maglingkod sa Panginoon, 'di ba? Ng marangal. 'Di ba? You serve to honor Christ, not to be recognized, not to be appreciated. Ako din yun naman ako napansin. No, that's not. Live and serve to honor Christ. Seek to please Christ and not the people. Amen. Hello, Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value of others above yourself. Amen. Hello, letter B, live by God's word. Okay? Paano tayo magiging honorable? Lakaran mo yung salita ni Lord. Honor flows from obedience. Walang honor sa pagsuway. Kung wala kang ginawa sa buhay mo, kundi suwayin ng suwayin, skip ng skip ang salita ng Diyos sa buhay mo. Walang honor doon. Okay, nasa ng honor, nasa ng karangalan sa pagkakaroon ng isang buhay na guided ng salita ni Lord. Apply biblical values in everything that you do in life. Nag-aaral ka, put the values of Christ while studying. Nagtatrabaho ka, put the values of Christ's word while working. Nagtatayo ka ng pamilya, nagpapalaki ka ng anak, put Christ's word as value. O kaya sa parent, put Christ's word as value in way sa pakikipagrelasyon mo sa asawa mo. Amen? Psalms 119:105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Lahat ng bagay na ginagawa mo dapat nililiwanagan ng salita ni Lord. Amen? Andiyan ang karangalan. Amen. Letter C, live with love and respect for everyone. Mabuhay tayo, di ba, na maayos sa tao. Di ba? Kaya hanggat kaya natin, let's love everyone. Let's respect everyone. Honor God by honoring every person and looking at everyone as the image of God. Kaya nga hindi mo pwedeng tingnan ng malaswa ang tao. Bakit? Imahe yan ni Lord. Kaya hindi ka pwedeng magtanim ng galit sa isang tao. Bakit? Imahe yan ni Lord. Amen? Diba? Pag alam mo, tinitingnan mo ng malaswa ang isang tao as if, diba, tinitingnan mo ng malaswa ang Diyos. Kung nagagalit ka sa isang tao, as if nagagalit ka din sa Diyos. Ano sabi ni Lord? Ano mang ginagawa mo sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, ginagawa mo sa akin. Amen? Let's love, be fair to everyone, be kind, forgive one another. 1 Peter 2:17, show respect for all people. Love your brothers and sisters in God's family. Respect God, honor the King. Amen.
And letter D, last, live with integrity and consistency. Mabuhay tayo ng may maayos, malinis na buhay. Okay? With or without, may nakatingin sa atin. Christ-like honor is not situational. Hindi kasi ito kasi sitwasyon ko ngayon. No. It's not situational. It's constant. Dapat tuloy-tuloy. Ino-honor mo si Lord ngayon, honor mo siya ino-honor mo si Lord na masagana ka, i-honor mo si Lord sa panahon na walang-wala ka. Ino-honor mo si Lord na masaya ka, i-honor mo si Lord kahit malungkot ka. Ino-honor mo si Lord na dahil stable ang buhay mo. Then i-honor mo si Lord kahit hindi stable ang buhay. Amen. Dapat consistent. Make decision that honors God even when no one is watching you. Amen. Hello? Andiyan ba kayo? And last, number 2. Okay? Paano tayo prepare ang buhay natin? Sa better na death, live a life filled with the fear of God. Buhay tayo ng may takot sa Diyos. Okay? Because fear of God, living with the fear of God is living with the highest honor. Amen. Ecclesiastes 12 verse 13 to 14, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of all mankind. Okay? Duty. Okay? Of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. We should not fear death. We should all the more fear living and dying without the fear of God. Hindi nakakatakot ang mamatay. Alam mo, mas nakakatakot yung mamatay kang wala kang takot sa Diyos. Amen? Our point, our ultimate duty in life is to fear God. Our ultimate duty in life is to fear God. Okay, ba't di mo ginagawa yan? Wala naman nakakita sa'yo. Hindi, takot ako kay Lord. Amen? Hello? Kahit na anong yaman mo, kung wala kang fear of God, mahirap ka. Kahit na anong lakas mo, kung wala kang fear of God, mahina ka. Kahit anong talino mo, kung wala kang fear of God, mangmang ka. Amen? Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen? And knowledge of the Holy One is understanding. Hello? Yung pagkakaroon ng takot sa Diyos, di ba? Andun ang tunay na wisdom. Amen. Everyone dies, but not everyone dies having the fear of God in their hearts. Lahat naman ng tao namamatay. Pero hindi lahat ng tao namamatay na may takot sa Diyos. Amen. Hello? Pinakamagandang kamatayan, yung kamatayan ng mga taong may takot sa Diyos. Why? Because ito lang yung tanging bagay na madadala mo. Okay, ito lang yung tanging bagay na pag nilagay mo sa puso mo, okay, diba, pagharap mo kay Lord, dala pa rin at laman pa rin ang puso mo. Anything na laman ng puso mo, pag namatay ka, mawawala na yan eh. Pero yung fear of God, yan lang ang tanging bagay na laman ng puso mo. Pag namatay ka, at sa muling pagkabuhay mo, yan pa rin ang laman ng puso mo. Fear of God, ang tanging kayamanan na madadala mo, tanging wisdom na madadala mo sa kamatayan mo at muling pagkabuhay. Tapos na po ako. Why fear of God is important? Bakit? Balikan natin yung dalawang verses natin, key verses. Ecclesiastes 7:1 and Psalms 116, verse 15. Magkasama po yan, okay? Diba? A good name is better than fine perfume. Okay? Sabi ng Bible, tingin mo, anong klaseng name magkakaroon ng isang taong walang fear of God? Diba? At importante yung fear of God. Sabi ng Bible, a good name is better than fine perfume. Pag walang takot yung tao na yan kay Lord, gaganda ba pangalan yan? Babango ba pangalan yan? Di ba? Hello? Tapos Psalms 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His faithful servant. Tingin mo anong klaseng servant magiging yan kung walang takot kay Lord yan? Di yan magiging faithful. Pag walang takot kay Lord yan, that will become unfaithful servant. That will become irresponsible servant. Amen? Hello? Bakit mahalaga yung fear? Kasi it aligns our lives para mabuhay ng tama sa harapan ng Diyos. Tapos na ako, tatayo po tayong lahat. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Church, even yung mga nasa online po, kausap ka ni Lord ngayon. Can you close your eyes and let the Lord talk to you? You know what? It's time for us. May season at activity lang si Lord na tinakda sa buhay natin. I'm not saying bukas na yun or kailan. I don't know kung hanggang kailan yan. Okay? Hindi naman ako yun at hindi ko alam yun. Pero sinasabi ko lang, let's not waste that span, that's life, that season, that's activity na tinakda ng Diyos sa atin. Eh, huwag mong sayangin. Ngayon na may pagkakataon tayo, let's seize the moment. Let's be wise. Let's live wisely. Let's make use of every opportunity that God has given us. Binibigyan tayo ng opportunity ngayon ng Lord na maglingkod, serve. Binibigyan ka ngayon ng Lord ng opportunity, love, then love, forgive, makipag-ayos. Binibigyan ka ngayon ng Diyos ng pagkakataon, iayos, itama ang buhay mo. Binibigyan ka ngayon ng Diyos ng pagkakataon, kilalanin siya. Binibigyan ka ngayon ng Diyos ng pagkakataon to know Him, to do good for Him, to be better, to make right with your life. Because God, gusto kang salubungin ng Diyos pagkatapos ng araw na tinakda niya sa iyo. Tang sasabihin niya, welcome my son. Welcome, well done my good and faithful servant. Halika, magpahinga ka. Galing sa nakakapagod na buhay, biyahe sa mundo. Tapos na. It is finished. No more pain. No more suffering. Death is the greatest healing. Death is the greatest healing from all. But it doesn't mean na mamadaliin mo na yung death mo. What God is saying is, ano man ang bagay na dinadanas at pinagdadaanan mo dito, choose to be honorable. Choose to live an honorable life. Choose to honor God in every season, in every life, in every situation kung saan ka nandun ngayon. And choose to live your life and fill it with the fear of God. That's the best way. That's the most effective way of preparing our lives for a better and precious death in the sight of our Lord. So okay lang ba ngayong oras na to? Kausapin mo si Lord. Hindi mo na kailangan mag-altar call. Pero rinig ka ni Lord at ikaw mismo, this time, make a covenant to God that, Lord, I'm not going to waste anymore the precious time na binibigay mo sa akin ngayon. Lord, yung oras na meron ako ngayon, Lord, ina-align ko sa plano mo sa buhay ko. Ina-align ko sa purpose mo. Ina-align ko sa kalooban mo sa akin. Tulungan mo ko, Lord, that every minute of my precious time, sa araw ng kapanganakan ko, bilang na talaga, Panginoon, ang buhay ko. Because, Lord, kasabay ng kapanganakan ko ay ang araw na itinakda mo ng kamatayan ko. Lord, I don't want to waste my life living, Lord God, for what I want, living to enjoy the pleasure of sin. I don't want to waste my life trying to please somebody else. I'm not wasting my life anymore trying to do what I want to do. But Lord, I want, Lord, to maximize and make good use of the time that I have by honoring you, serving you, walking in your ways, doing what you want me to do. So God, I pray right now, church, listen to what God is telling you right now. Live honorable. Honor God. Honor God with your life. Honor God with the family that you have. Honor God with the church kung saan ka nilagay ni Lord. Honor the Lord with the ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Honor the Lord with the talent, with the resources na meron ka. Honor God with the time and strength that you have. Honor God and fear God. Keep His commandments. Bring you praise, I will live a child in
Lord, thank you. Thank you for bringing us this powerful truth that, Lord, may oras pa kami para pagandaan at gawing precious ang aming death. Because, Lord, the most anticipated event in our life is our death. Because sa araw na yon, kami po ay haharap sa iyo. Kami po ay re-rewardan mo. Kami po ay yayakapin mo. Kami po ay i-welcome mo sa iyong kaharian. Kaya tulungan mo kami, Lord. Anything unnecessary na hindi namin madadala, huwag namin papasukin sa aming buhay. Anything na makakabigat, makakasama, makakasira sa aming imahe, pangalan, Panginoon, sa harapan at paningin mo, tulungan mo kami. Bitawan ito, i-release ito, Panginoon. But anything, Lord God, that will make us precious, anything that will make our name good, anything that will make us pleasing to you, Panginoon. Tulungan mo kami, i-align mo kami na malakaran magawa ito, Panginoon, sa aming buhay. We love you. We praise you, God. Send us home, Panginoon, with the truth. Panginoon, aayusin namin ang aming buhay mula ngayon, because that is our greatest preparation for the most honorable and precious death na tinakda mo para sa amin in the coming future, oh God. Salamat po, Lord. We love you. Thank you for your word. Oh God, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you. Thank you so much.